President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., challenge accepted. I'm ready to go to the Malacanang today. Punta tayo sa gym, palakasan tayo ng buhat. Ito po yung biceps ko, pinapakita ko na sa inyo. Alright? Alright, yeah, buddy. Araw-araw yan, bossing, ha? Palakasan tayong dalawa. Gusto ko malusog ka, baka maging magkaibigan pa tayo. Ipakita mo sa akin na nagtatrabaho ka araw-araw, mag-gym tayo kada umaga, gising tayo ng maaga alas 6, magsimula tayong mag-workout. Tapos humarap ka sa taong bayan araw-araw, magtrabaho ka. Pakinggan mo lahat ng kanilang hinaing. Pakinggan mo ang gusto nila. Tuparin mo po iyon dahil yun ang ipinangako mo at yun din ang salitang binitawan ni Auntie Claire ngayong araw na ito. Please, mag-follow through ka, okay? Challenge accepted, sir. Kapag yan ang ginawa mo, mamahalin ka ulit ng Pilipinas. Opo, attorney, magandang gabi, si Admar po ito. Ano naman masasabi niyo po na ikinokonek itong koalisyon na maagang namumulitika? Kung paagahan lang ng politika ang pinag-uusapan, mas maagang namulitika si Bongbong Marcos. Bakit? Wala namang dahilan para gantihan niya ang Duterte. Una, pinaaresto niya si Digong Duterte. Pangalawa, sinampahan niya ng impeachment si VP Sara Duterte. Meron bang dahilan para gantihan niya sila? Wala naman. Ang mga Duterte nga ang nagpapanalo sa kanya bilang presidente ng Pilipinas. Nung una siyang tumakbo, hindi nga siya makapanalo, hindi ba? Panalo si Digong noon pero talo siya. Alam niya na ang tanging paraan lamang niya para manalo nung tumakbo siyang president ay dumakit pa rin siya sa mga Duterte. Kaya utang na loob niya sa Duterte ang kanyang pagkapanalo bilang presidente. Pero dahil mahina siyang presidente, napaglaruan siya ng mga ambisyosong nasa paligid niya. Katulad ng ambisyoso niyang pinsan na si Tambaluslos na pressure tuloy siya. At kung sino-sino mang mga ganit sa kapangyarihan sa kanyang paligid, ngayon tuloy gusto nilang pabagsakin at huwag nang bumalik sa kapangyarihan ang mga Duterte. Walang dahilan, pinakulong niya si Duterte at isinuko niya sa mga dayuhan. Bakit niya ginawa yun? As a matter of fact, meron namang mga institusyong pangdemokrasya and accountability sa Pilipinas. Meron naman tayong gumaganang judiciary. Meron naman tayong gumaganang ombudsman dito. Doon sa Rome Statute ng International Criminal Court, meron complementarity na tinatawag na kapag gumagana ang iyong mga judicial institutions sa iyong bansa, walang jurisdiction ang ICC. At alam ni BBM na kapag ginamit niya ang mga democratic judicial process sa ating bansa ay hindi makakalusot ang mga kaso niya laban sa Duterte dahil alam niya na isa sa mga pinakapopular na presidente at pamilya sa Pilipinas ay Duterte, masigit pa sa mga Marcos, alam niyang hindi makakalusot ang kasong yan dito sa Pilipinas. Dahil ang gusto ng Pilipino ay hindi siguro sila panagutin. Kaya ang ginawa niya, violate niya yung general principle ng complementarity sa international law na nakasaad sa Rome Statute at isinuko niya si Digong doon sa ICC at violate niya mismo yung due process clauses ng ating konstitusyon na nagagaranti ng right to liberty sa ating mga citizens kasama na si Digong. Ano pa ang kanyang ginawa? I-violate niya pa rin ngayon yung democratic process ng ating konstitusyon. Malaya tayong mamili ng ating presidente. Ramdam na niya na hindi satisfied ang tao sa kanyang pamumuno. Yung pagkakataon na ibinigay sa kanya, ang taong bayan, ang pangako niya noon, babawiin ko ang dignidad ng Marcos, babawiin ko ang dignidad ng Pilipinas, babawiin ko ang dignidad ng mga Ilocano. Umasa kami doon, naskam kami, binoto namin siya. Pero ngayon wala siyang ginawa, napakatamad, hindi nagtatrabaho. Meron pang mga aligasyon na adik parating nagko-cocaine. Hindi namin nararamdaman ang trabaho. Ang inaatupag niya ay naghihiganti sa mga taong pinagkakautangan niya ng loob na hindi namin maintindihan ng dahilan para lamang i-promote ang hindi naman sikat at hindi kilalang kanyang pinsan. Bakit puro resentment ang gumagana? Hindi naman yun ang gusto ng taong bayan. Bakit mo pinagbibigyan yung mga ambisyoso mong mga kamag-anak? Yun ang problema sa kanya. Kaya hindi po masaya ang taong bayan doon. Huwag niyang pigilan ang gusto ng taong bayan na mamili ng kanilang sariling leader sa susunod na eleksyon. Kung ang taong bayan hindi nila kilala si Tambaluslos, hindi nila kilala kung sino man ang manok ni BBM, dapat wag
pakialaman ni BBM ang gusto ng taong bayan. Huwag niyang abusuin ng konstitusyon at rules ng House of Representatives para lamang i-impeach si VP Sara para hindi na maging presidente pa kahit kailan pa ang Duterte sa mga susunod na eleksyon. Hindi pwede yan. Tahasang pang-aabuso yan at hindi papayag ang Pilipino. At yun po ang dahilan. Kaya nabuo ang Rage Coalition. Lahat po ng Pilipino, ang sentiments po nila ay ganoon po. Pero kalat-kalat po kasi ngayon sa social media at sa lahat ng aspeto ng ating lipunan. Ang ginawa po ng Rage Coalition ay pinag-isa silang lahat. At inilagay naming leader sa taas ang kapatid ng ating Vice President, whom we have our utmost trust and confidence. Si Baste Duterte na napakalakas ng dating. Parang ng kanyang daddy na si Digong. Parehong-pareho silang magsalita. Napakasarap nilang pakinggan. Ang sarap pong pamunuan ng mga ganitong taong malalakas. Opo, at nabanggit naman kanina ng Malacanang na sa pamamagitan ni Yusek Castro sa isang yung kanyang regular press briefing na ang gobyerno daw ay bukas sa lahat ng mga suhestyon na makakatulong, no? Nabanggit nyo itong koalisyon na ito sa paglaban ng korupsyon. Ramdam nyo ba? Kasi maraming mga pahayag kung ano yung mga dapat gawin, ano yung mga pagpuna sa naging hakbang ng gobyerno, dapat maiganito ang gawin. Nakita nyo ba na nakikinig ang gobyerno sa kasalukuyan? At tugma ba yung sinabing nakikinig ang gobyerno at bukas lagi sa anumang suhestyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng bansa? By and large, hindi natin nararamdaman. Bakit? Simula nung umpisa na umupo si BBM, wala siyang ibang inatupag, kundi kasuhan lahat ng kumokontra sa kanya. Ako, nung nag-comment ako about sa COMELEC, kinasuhan niya ako. Si Kiko Barsaga, nung nag-comment about sa korupsyon ng mga congressman, senador at ng administrasyon ni BBM, kinasuhan at sinuspinde. Si Lian Leviste, nung nagkomento tungkol sa pagnanakaw ng kaban ng bayan, kinasuhan din. Wala silang inatupag kundi patahimikin lahat ng suggestion sa pamamagitan ng pagkakaso at pagpapakulong sa kanilang lahat. Ngayon, kung totoong nakikinig kayo, dapat BBM, parati kang nagpapakita sa taong bayan. Dapat parati kang nagtatrabaho. Dapat parati mo kaming kinakausap. Ngayon ka lang nagpakita isang araw. Well, thank you. Na-appreciate namin yan. At least nag-jumping jacks ka. At least pinakita mo na meron kang ginawa na kahit papaano doon sa excise tax. Pero sir, pwede mo bang gawin yan ng mas madalas? Dapat umpisa mo nang ginawa yan simula noong pag-upo mo pa lamang na presidente. Kung ginawa mo yan ng mas madalas at araw-araw simula ng umpisa, napakaunlad na siguro ng Pilipinas at walang pagkakataon na magnakaw ang mga kawatan sa ating gobyerno. Gawin mo po yan ng mas madalas, bossing. Araw-araw. Dapat everyday meron kang performance. At everyday ipakita mo ang sarili mo na malusog at malakas para hindi lumabas yung chismis na maaring totoo. Na kaya ka lang nagpapakita ngayon ay dahil nakapag-ipon ka ng enerhiya. Pero sa totoo lang, kaya parati kang absent nung mga nakaraan. Ang tagal ka naming hindi nakikita at hindi nagpaparamdam at wala kang ginagawa ay dahil grabeng-grabe na ang sakit mo. Pero sir, magandang start ang ginawa mo ngayong araw na ito, maging consistent ka. Maging consistent kang magpakita sa taong bayan, mag-exercise tayo kada umaga at gumawa ka ng maraming bagay araw-araw para iligtas mo kami sa krisis na ito at tuparin mo naman at last ang ipinangako mo na ibalik natin ang pride ng Pilipino nung ikaw ay tumatakbo bilang presidente. Kapag yan po ay ginawa mo, sir, at lalong-lalo na kapag itinigil mo ang impeachment process mo laban kay VP Sara Duterte, bossing, babalik sa iyo ang pagmamahal ng taong bayan. Sinasabi ko sa iyo, BBM, bilang Ilocano, alam ko ang dami kong mga kaibigan na Ilocano. Lahat kami, love ka talaga namin sa puso namin. Pero isa ka naming kapatid na disappointed kami. Bakit ka tinamad? Bakit ka naging mahina? Pero hindi pa huli ang lahat. Bumalik ka sa pagtatrabaho, itigil mo ang korupsyon sa gobyerno. Ipakulong mo silang lahat. Magpakulong ka naman, wala kang pinapakulong eh. At lalong-lalo na itigil mo yung persecution mo sa pamilya ni Duterte. Pabayaan mong tumakbo si VP Sara bilang presidente at huwag mong ituloy ang impeachment. Babalik ang pagmamahal namin sa'yo at malay mo magiging magkabati kayo ni VP Sara at hindi ka na hahabulin at ang iyong pamilya at ang iyong mga kaibigan kapag siya ay naging presidente ng Pilipinas. Opo.
Nung una, siya po ang hinahamon lalo na nung nabanggit din ng kanyang kapatid, no? Yung sinasabing ano niya, naging user daw, no? Hinamon siya na magpa-hair follicle drug test at kung ano-ano pa, tinawanan niya lang ito. Ngayon, siya naman ang naghamon po. Sabi niya rito, I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me, tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weights. Ano po ang masasabi niyo rito? Baka kakainin na naman yung kanyang sinabi kasi yung hamon niya namin hindi mo nga nagawa. Parang mga ganun po, attorney. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., challenge accepted. I'm ready to go to the Malacanang today. Punta tayo sa gym, palakasan tayo ng buhat. Ito po yung biceps ko, pinapakita ko na sa inyo. Alright? Alright, yeah, buddy. Araw-araw yan, bossing, ha? Palakasan tayong dalawa. Gusto ko malusog ka, baka maging magkaibigan pa tayo. Ipakita mo sa akin na nagtatrabaho ka araw-araw, mag-gym tayo kada umaga, gising tayo ng maaga, alas 6, magsimula tayong mag-workout. Tapos humarap ka sa taong bayan araw-araw, magtrabaho ka. Pakinggan mo lahat ng kanilang hinaing. Pakinggan mo ang gusto nila. Tuparin mo po iyon dahil yun ang ipinangako mo at yun din ang salitang binitawan ni Auntie Claire ngayong araw na ito. Please, mag-follow through ka, okay? Challenge accepted, sir. Kapag yan ang ginawa mo, mamahalin ka ulit ng Pilipinas. Okay, attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa uulitin po, ingat po kayo. Thank you, sir. Maraming salamat, gentlemen. See you soon.